Ay, magandang gabi mga bossing. Impeachment na naman tayo. Na tungkol dito sa ito uso eh. Mamaya punta ho tayo doon sa Davao. Marami rin doon maganda raw doon. Maganda ang nangyayari. Mukhang drug free na yung Davao, no? Pakinggan natin ito. Mga kongresista ang hindi pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy ang pagdinig sa April 14. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihinging temporary restraining order ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na itutuloy ng Kamara ang mandato nito sa konstitusyon kaugnay ng impeachment complaints laban sa bise. Tiniyak niyang uusad ang proseso sa Kamara ng nakabase sa konstitusyon, rules at ebidensya at bibigyan ang lahat ng panig ng pagkakataong magsalita. Sa inilabas kasing direktiba ng Korte Suprema, hindi nito pinigil ang isinasagawang impeachment proceedings ng House. Sana nga ganun. Baka naman pautot na naman yan. Biglang mamaya na naman eh. Biglang maglabas na. PRO, naman yan. Committee on Justice at pinagkomento lamang ang Kamara sa mga petisyon ni Duterte at Yan ang mabigat eh. Kala ko ba hindi makikialam? Ba't pinagkukomento pa yung Kamara sa mga petisyon ni Duterte? Kung hindi makikialam, bakit pagpipit? Sana, lang yun Nakialam na nun eh. Di ba mga friend? Kasi pinagpipetisyon, binigyan 10 araw para sagutin yung petisyon ni Duterte. Di nakialam na rin, di ba? Kung dapat sana, diniretso niya na yung na hindi kami pwedeng makialam dyan. Kasi iba yung yan. Co-equal branch yan, di ba? Pinagkukomento na naman sila. Ibig sabihin, pag-aaralan na naman nitong Supreme Court nito, yung magiging sagot ng Kamara sa petisyon ni Duterte. Di ba mga boss? Doon ang tumbok niyan eh. Kasi bakit sila pasasagutin? Kung hindi makikialam itong Supreme Court. Hindi ho tayo nagmamagaling kung hindi makikialam bakit pasasagot yung petisyon ni Duterte? Ba't pasasagutin pa yung Kamara tungkol sa petisyon ni Duterte? Hindi ba? Nakialam na nun eh. Tuloy natin. ang isang grupo ng mga abogado na kumekwestiyon sa constitutionality ng proseso. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang PRO na issue ngayon, tuloy ang paglalabas ng ebidensya. So, the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. Kasi yun... Sana nga. Pinapa-comment kayo eh. Di ba, Senadora? Bakit kayo pinapa-comment? Di ibig sabihin parang may intensyong pigilan. Pinapa-comment eh. Ano ba sa palagay niyo mga ka-warriors? Bakit papa-comment? Kung walang intensyong pigilan. Bakit pa pinagko-comment? Simpleng lohika lang eh, di ba? Simpleng lohika lang eh. Kung hindi na makikialam, bakit pa pagko-commentin? Di ba? Liwa-liwanag naman na talaga namang kung ano yung kagustuhan nila nitong Supreme Court na to, yun ang ginagawa nitong Kamara eh. Itong Committee on Justice na to eh. Masyado nga silang ingat na ingat. Baka sila na naman ma-technical. Yun ang sinasabi nito si Sayad na technical yan. Mini trial ang sinabi. Hindi pwedeng mag-mini trial. Mga ganun na ang banat ni Sarad eh. Di ba? 1 year bar rule. Yun ang mga tinitira eh. Ibig sabihin, kumbaga sa walang saysay. Yung petisyon nito si Sara Duterte, 1 year bar rule, nag-iingat na nga doon. Yung tag dito, hindi pwedeng mag-mini trial, parang abuse of authority. Ganun na sinasabi ni Sayad eh, di ba? Ni Sara Duterte, yun ang sinasabi niya eh. Hindi ba kaya ang desisyon ng Korte Suprema yun na walang saysay itong mo? Sana nga malita. Sana nga, kung sasabihin mo hindi nakialam, bakit pinagko-comment pa ito kung hindi sila di ibabase yung desisyon ng Korte. Sana nga,
ang maging desisyon ng Korte Suprema ay base sa sagot ng Committee on Justice dito sa petisyon ni Sara. Sana yun ang panigan, no? Sana parang ginawa lang tawag dito. Wag lang mapahiya si Sara na hindi umaksyon ang mga appointee ni Digong, di ba? Sa petisyon ni Sara, di ba? Tuloy. Man talaga ang inaasahan namin, we are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli. Sana nga, di ba? Congressman Laila de Lima, sana nga ganun ang mangyari. Wag na sana makialam. Pero yun nga, ba't pa kayo pinagko-comment? Doon sa petisyon ni Sara, kung walang planong makialam yan, sana, oh Lord, sana, Itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. Kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice sa April 14, naglabas ito ng subpoena para humarap si Attorney Michael Powa, abogado ng bise at dating itong si Powa lang pagdidesisyon ng pato ng House Committee on Justice kung papayagan ng na maging abogado ni Sara. Kasi nga may mga dapat sagutin yan na akusasyon sa kanya dati siyang speaker nito si spokesperson nito si Sayad At meron siyang kasalanan may kasalanan yan ngayon kung kinuha siya ni Sayad, libre na siya sa katanungan, ganun ba yun? Yan marami nagsasabi, baka hindi raw pupunta doon si Ponga. Kasi, ba't ako pupunta dyan? Abogado ako libre siya. Katalino talaga ni Sayad, no? Kaya, yung bang mga ganung rason, lulusot sa House Committee on Justice na sinasabi, yung mga ganung style, para wag matanong, ginawang abogado ni Sara, ang lokohan na naman yan. Tuloy. person ng Department of Education noong panahon ni Duterte. Pinasusumite sa kanya ang mga isinumite ng Department of Education sa Commission on Audit kaugnay sa kinekwestiyong paggamit ng Si Ponga, tataba na si Ponga, confidential funds. Naglabas din ng komite ng subpoena para kay NBI Director Melvin Matibag para humarap sa komite at isumite ang mga records sa investigasyon nito sa mga banta ni Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos. Firstly, ang alam ko, wala nasa NBI, binigay niya sa Department of Justice yan kasi nga sinampahan na ng kaso ng dating director ng NBI yung Santiago ba yun? Sinampahan na ng kaso yan kasi nga inisnab ni Sayad yung NBI na pinapatawag siya, hindi pumunta Kaya nagsampa na ng kaso, nasa Department of Justice na yan, alam ko Sinasubaybayan ko to Diba? ni Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin sa mga paghahanda ng House Committee on Justice ang pagbibigay ng seguridad kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ni Vice President Sara Duterte. Magugunit ang pinayagan ng Manila Regional Trial Court si Madriaga na nakadetine sa kasong kidnapping na humarap sa House Committee on Justice sa April 14. Kasong kidnapping pa lang yung kay Madriaga, mga pren, Pero hindi pa convicted si Madriaga, kaya ipagtatanggol siya nung attorney Palad ba yun? Yung attorney niya ngayon, ipagtatanggol siya. Kasi parang pinirame up lang si Madriaga rito ni itong si Harry Shoke di ba? Talagang magaling tong Duterte, no? Pero sana nga, Diyos ko. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So ang sisiguraduhin na lang is yung he'll be provided with proper escort. And malamang ang NBI ang mag-escort. Kung pwedeng doblehin, triplehin yung security para tiyak na siya ay maka-appear dito at safely makabalik kung saan man siya nakadetine. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24. Sa totoo lang mga friend, masyado ng obvious to Oo. Masyado ng yung Supreme Court, no? Wala talaga. Natanong si Sayad, ng Bril Montalvo,
tungkol sa kalagayan ni PBBM. Kaya may tsura. Oh. Thank you, VP! VP, Ito. may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo na daw, malubha na daw. Walang payo. Ano yung comment mo dito, VP? Good luck sa kanya. Gumana naman eh. Anong comment mo dito, Bibi? Good luck sa kanya. May tawa pa eh. Oh. Ayan, nakatawa pa yung tanga. Oh. Tuwan-tuwa siya pag natingok si BBM ha. Siya presidente, pumunta na Diyos ko, patay. Katawa pa oh. Good luck sa kanya, ay mukhang gaga oh. Tuwan-tuwa oh. Oh. Ha? Kaya tuwan-tuwa rin sila no, yung mga aso nito, si Buangson, no. Hinahanap nila si PBBM, masambay ka ha. Oh. Dahil, ayun nga, nagdadasal nila matepok eh. Para maupo na yung presidente ng impyerno. Tsura oh. Mga boss yan oh. Ang ina oh. Thank you, VP! Sabay takbo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo na daw, malubha na daw. Walang payo. Ano yung comment mo dito, VP? Good luck sa kanya. Thank you, VP! VP, may kumakalat. Dapat sana malungkot siya, di ba? No? Good luck sa kanya. Sabay takbo, putang ina. Ito yung upo mong, putang ina. Grabe. Ay, punta tayo sa Davao. Ha? Ito. High value individual arestado sa isinagawang buy bus sa Davao City. 400K halaga ng droga na kumpiska. Ha? Basahin nun natin ha. O babasahin ko sa inyo mga preno. Ayan. Ha? A high value individual was arrested after buy-bus operation conducted by authorities in Torres Street, Barangay 7-A, Davao City. The said operation was conducted at about 1:18 a.m. Alauna ng madaling araw on Tuesday, April 7, 2026. Kailan lang mga pren ha? According to the report from Police Colonel Diquincio Pante, Commander of PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit, 11 PIDEG. The suspect was identified alias Winwin, 43 years old. The suspect is a resident of Switch Street, Alpha Homes, Matina, Aplaya, in the said city. 3 packs of suspected illegal drugs weighing 60 grams were seized from the suspect's possession. The market value of the confiscated evidence is estimated to reach 408,000 pesos. The suspect is currently in police custody and related charges are set to be arrested. Alias Winwin will face violation of Republic Act 9165 of the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito yung ibang comments dito ha. Marami pa ho ito. Grabe ang Davao, pugad ng mga shabu. Lalabas na talaga ang totoo. Akala namin peaceful doon. Kwento-kwento lang pala ang mga DDS. Ito isa. Sunod-sunod na yung pagkalugi ni Boy Iyot at ni Bastite dahil sa mga nahuhuli na droga sa Davao, ha? Ay, putang ina, ano ba yung Davao na yan? Kala ko ba peaceful dyan? Putang ina kayo. Buong Pilipinas, gusto ninyong pahinto yung droga, yung Davao lang, hindi nyo mahinto-hinto. Anong klase itong mga hayop na to? At Duterte, kayo ng Duterte, mga ungas. Ito pa. Andyan yung may-ari na shabu sa Davao, congressman at mayor, kaya hindi talaga mapipigilan yan. Sila ang batas at ayaw daw sa droga. Ito isa. Ang droga hindi yan mawala habang andyan ang drug lord. Ang solusyon dyan, ibalik ang death penalty. Hindi yun. Ang solusyon talaga dyan, pasukin na lahat yung mga bahay niya, mga ano na yan. Nasabi ko, diba?
Si Kibulog kaya lang lumitaw dahil sabi ni General Torre, pag hindi ka lumabas, binibigyan kita ng ultimatum, demonyo ka, within 24 hours, ibabaligtad ko yung buong kingdom na yan. Kasi 4,000 ng tao dun. Eh. Oh. Asa na ba yun? Kala ko ba, ise-search na yung mga ari-arian ni Kibulog? Ha? Oh, wala pa na naman. Puro yata salita eh. Pero may isa, puro Davao nahuhulihan ng droga. Talagang talamak ang droga sa Davao. Oh. Ito isa, good job. Iinit lalo ulo nila. Parang pelikula. Pag kasabwat ng mga pulis ang kontrabando, nag-iinit ang ulo ni boss. Ah. Davao na naman. Ang linis talaga pala ng Davao. O, ito mga komento ito. Davao ang sentro ng drug trade. O, tangin. Ano dapat gawin dito? O, di ba? Dapat pangalanan at huwag itago ang muka para siguradong hindi scripted ang binabalita. O, ba? At saka dapat, no, mga friend, itong mga nahuhuli na to, dapat ito ang pinipiga. Saan nanggaling ang supply? Ang hinuhuli nila yung mga pusher eh. Yung big time na pinagkukunan ito, alam nga namang basta, saan nanggaling? O, di ba? Oh. Baka mamaya, wag naman sana, isang tawag lang na, oy, yun nakumpiskan nyo dyan, ha? Dalhin nyo rito. At yung na dyan, pagka medyo malamig na, pakawalan nyo na yan. At ipakaketchup na natin, tatanga-tanga. O, di ba? Hindi mo alam eh. Kung ano yan eh. Di ba? Kung ano, drama eh. Di ba mga friend? Drama lang naman talaga nangyayari, di ba? Galit kami sa droga. Putang ina, nandun sa kanila yung mga ano eh. Laboratorio ng droga eh. Ilan na yung nahuhuli doon na gawaan ng droga. Nasa exclusive na subdivision. Doon tinitira. O, di ba? Puro ganun lang. Hindi naman, wala namang malaking isda na nasasabi. Basta nahuli. Tapos wala na. Ito, nahuli. O, di ba? Puro nahuli. Ito naman. Dapat pangalanan at huwag itago ang mukha para sigurado. Huwag na kayong makialam. Ako na bahala. Nalulugi na ako sa inyo. Ito naman isa. Kaya naman pala nagngangawa si Baste. Siya daw bahala sa Davao. O, di ba? Sabi ni Baste, huwag na kayong makialam dito. Ako na bahala. Kayang-kaya ko na yung droga na yan. Ha? Ito naman isa. Kala ko malinis ang Davao. Life is here. Shabu is here. O, di ba? Ito naman isa. Diyan nyo makikita ang tunay na ayaw ng pamahalaang Davao sa droga. Mga pulis, tapat, sumunod sa kanilang chief executive. Hindi tulad ng ibang lugar. Nasasabat ng droga, walang personalidad na nahuhuli. Yun man siya. Lugi na naman negosyo. May isa. Na naman Davao City. Dami pala dyan gang ngayon, o diba? Ito may isa, kawawa naman si Davao City. Nilalampastangan ng mga taong masama ang ginagawa. O. May isa, siguro malinis na Davao sa dami ng nahuhuli niyan. Nalugi na naman si Baste at Pulong. Ay, nako. Yan o. Olat sa naman. Grabe ang Davao ngayon. Sikat na sikat ngayon sa illegal drugs. Good job sa mga kapulisan. Walang napapatay pero may nahuhuli at nasasabat ng mga high value halaga ng droga. Pero wala namang may sasabat sila pero hindi naman napapangalanan kung saan ang gagaling. Ito may isa, tawa-tawa. Show lang, nakibasti ang pera. O, di ba? Palugin na kasi, marami nang nahuhuli. Dami nilang stock sa Ito may isa, naglalabasan ang lugar na pinanggagalingan ng droga ng Pilipinas. O, yan. Puro ganun mga komento dyan. May pa isa. Ito, ayan, si Basteo. Ang mahusay, ang mayor na galit sa droga. Drug pusher alias Bebot, arestado sa Davao City. 170,000 halaga ng droga na kumpiska. Yan natin. Basahin naman natin. Putang ina.
Mekaniko, mga pre, no? Mechanic arrested in drug by bus in Davao City, 170,000 worth of shabu. A 36 years old man who worked as a mechanic is currently in custody after the drug by bus operation conducted by the Davao City Police Officer. Eh, yung mga pulis nga dyan sa Davao, nag-positive eh. 15 yata yun. O, di ba? Yung mga empleyado naman sa Davao na City Hall, 37, positive din. Kaputang na. Tapos, galit sa droga. Tangin na naman. Dapat talaga, i-martial law na ni President Marcos yung Davao na yan, para matapos na yan. Talagang, ano yan eh, talamak yan. Tuloy natin to, ha? Ano to? Officer of DCPO, the operation was successfully conducted in Barangay Leo, Barangay Lasang, Davao City last Thursday night, April 9. Okay, ito lang, April 9, no? Around 9:33 p.m. During the arrest, authorities confiscated alias Bebot, the suspected shabu with an estimate street value of 170,000 pesos. Due to being late, Bebot will face felony charges of violation of Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Yun lang naman siya. The arrest of the suspect is part of the intensified campaign of the DCPO and the local government to clear barangay from chronic drug sales. Relevant documents are currently being prepared for formal filing of case against the suspect in court. Yun lang. Ito na mga comments, ha? Sadyata si Baste, parang bata niya. Di ba? Ito may isa. Buti na lang, Marcos administration na. Dahil kung Duterte administration pa, baka makalusot na naman. Ito, katulad ni Peter Lim. Di ba? 37 Davao City employee dismissed after testing positive for drugs. Yan, puta na, mga empleyado ng munisipyo. Tayo na positive sa drugs. Anak ng puta na yan. Ito pa isa. Huwag kayong mga disiplinado, huwag kayong mga disiplinado, mga Davaoenyo. Huwag suyop. Intindihan, tangan yan. Paano matatapos ang droga kung ang drug lord katulad ni Peter Lim ay pinapalusot? Ayan, Ayan ang Peter Lim, drug lord, sa kumpare sa Digong, ayan, ayan. Pero wala na si Peter Lim dito, nang ibang bansa na ito. Eto, bakit maraming DDS dito na nagagalit dahil binalita ko na arestado pusher? Kasamahan ba nila ito? Kung Duterte administration pa, hindi ito malalaman ng publiko. Ayan, mga yan. Ito mga comment. Buti na lang, pinalitan ng mga pulis sa Davao City, nahuhuli na yung mga drug pusher. Noon dati kasi, nung hawak nila ang pulis, dinodoktor ang mga logbook para palabasin. Walang krimen sa Davao. Di ba? Ito naman, nabawasan ang runner ni Pulong. Ito isa. Welcome to safe and drug-free city in the world. Again, Davao na naman. Tay-tay yan. Yes naman, isa. Hi, Davao na naman. Is this proof that Davao is the Cebu capital of the Philippines? No wonder. Diba? Totoo naman diba? Eto, Davao lang ang binabalita nyo. Bakit nasa Luzon? Sako-sako lahat naman ang lugar. Meron mabalik. Baka yung mga nasa ibang lugar, galing nga sa Davao. Diba? Yan yan mga boss. Ganyan kalinis ang Davao. Diba? Bukod pa rin sa mga puta na nagkalat na ino-order ni Pulong na gustong bayaran lang. Gusto kumari pa nga, libre yung kanyang iyot. Diba? Kaya tinawag siya iyot man diba? Ay nako mga boss. Dito totoo to mga pre, Reels din yata ito Hinagalitan daw ni Waldas ang korte. Na, kung hindi dahil sa tatay ko, wala kayo ngayon sa mga kinauupuan ninyo. Mga wala kayong utang na loob,
TRO lang hindi ninyo pa binigay sa akin. Na, kung hindi dahil sa tatay ko, wala kayo ngayon sa mga kinauupuan ninyo. Mga wala kayong utang na loob. TRO lang hindi ninyo pa binigay sa akin. Totoo to mga friend. Kasi wala silang takbuhan eh. Kung maiipit sila Korte Suprema. Hanggang ngayon, pinipilit nila yung Korte Suprema na ideklara na illegal ang pagkaka-aresto kay Digong. O, diba? Eh, hindi naman magawa ng Korte Suprema dahil legal talaga eh. May warrant of arrest tapos idideklara mong illegal. Eh, miyembro pa tayo nung ICC yung sakop ng naging ng desisyon ng ICC, miyembro pa tayo. Oh. 'Di ba? Tsaka masyado namang garapan naman, alam naman. Tsaka yun nga, si Digong lang ang nagsabi na ayaw ko na diyan. Wala man lang hearing sa Senado, kung payag ang Senado, payag ang Kongreso, basta sinabi niya ayaw ko na diyan. Tapos ganun katibay si Digong nung araw eh. 'Di ba? Parang inutil sa kanya yung Kongreso. Lahat naging inutil eh. Di ba? Pati COA, inutil eh. Oh, mantakin mo po tayo ng bilyon-bilyon yung mga confidential pa nung anak niya. Oh, mayor pa lang si Sayad eh. Nakakapag-insert na siya ng bilyon sa budget nung panahon ni Digong. Oh, talagang, naku. Ewan ko na lang mga friend, ha? Paulit-ulit. No? Pag ito ay nakatakbo pa ng presidente, wala na ho yan. Na tayo. Dapat tayo ay maging pugong biyahero na lang. Lahat ho itong ating mga pinapanood ay isang munting sarswela. Kasi talagang hindi na to dapat makatakbo pa. Dapat ito makonvict. Oh. Meron ba siyang immunity from suit? Wala. Oh, bakit ayaw gumalaw yung mga kasong sinasampa sa kanila ni Trillanes? Ba? Sinampa kay Manscarpio, sinampa kay si Iyotman. Mga plunder, Bongo, sinampahan, kasama rin si Bongo. Sinampa ni Senator Trillanes, wala eh. Anong klase? Magkulam na tayo. Ano to? Oo. Nangangampanya na si Sayad. Wala na hong campaign period ngayon. Di ba, Comelec? Mangampanya na kayo hanggang gusto nyo. Wala kaming pakialam. Di ba, Comelec? Tsaka malabo ang mata ni Garcia. Pagdating sa Duterte, malabo. Hindi niya nakikita na nangangampanya na. Hanggang sa ibang bansa. Nangangampanya na sa mga OFW, sa mga grade 1, kindergarten, nangangampanya na lahat ng grade 1, kindergarten. Inaatinan ni Sayad siya ang speaker para batiin ang mga gumraduate ng elementary, kindergarten, at high school. Di ba? Putang bigat. Di ba? Kampanya na ng kampanya si Inday Sayad. Parang walang nangyayaring impeachment. Di ba? Tangina. Ganun ka to. Wala pang filing of candidacy. Nangangampanya na siya. Pero si Mata. Hanggang si Mata, Anong klase ito? Pambira. Magkulab na tayo mga boss. Konsumisyon. Ang dinadasal na lang nila ngayon. Yun nga, naka-alerto sila Buangson. Pakita nyo namin si BBM. Hindi na namin nakikita. Pag namatayan, Kay Buangson nga, hindi na kailangan pa mamatay si BBM eh. Basta nakita raw, nalaman daw na si PBBM grabe na. Buhay pa grabe na. Hindi na siya fit para pamunuan ng bansang Pilipinas. Kailangan ng pumalit habang may sakit si BBM na grabe. Kailangan ng hindi na siya fit. Kaya dapat si Sayad na kasi fit si Sayad na to magpatakbo na ng Pilipinas. Yan ay dahil daw yan daw ang nakalagay sa konstitusyon. Sabi ni Buangson. Magkulab na tayo, sakit sa ulo itong mga putak.
Shout out Rodolfo Tobilea, shout out. Sabi niya, ako man iinom din pero sa bahay lang. Titigil na din sa pag-inom. May gout na. Ako hindi ako umiinom eh. Allergic ako sa alak. Elizabeth Iscario, good evening Sir Rox. Tama lang yung ginawa ni John Vic Rimulya sa napagtibayin ang niya ang bawal na yan. Lalo na yung mga iinom sa kalye, pagbidyoke sa 10 oras ng gabi at paglalakad ng nakahubad ng t-shirt. Matagal na dapat itong pinatutupad sa buong bansa at higpitan, walang palakasan. O, diba? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox and Tall Warriors. Michael Edwin, Mike, shout out, my friend. Dised, do. Gandang gabi sa Rox at sa mga ka-warriors, shout out, Dised. Kalat ni Baya, shout out. Rolando Edralin, shout out. Mga karamihan dyan na nanginginuman ay mga barangay tanod at mga kagawad din, kaya hindi naaalis yan inuman sa barangay. Arnold Libusada, shout out. Sana nga magtrabaho kayo mga kapulisan. O, diba? David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Matagal na po yung batas na yan. Hindi o kulang lang sa implementasyon. May tanong lang po ako, Karox. Sabi, huhulihin ang mga taong walang pang-itaas na kasuotan. Paano na yun yung merong pang-itaas pero walang pang-ibaba? Visit. Huhulihin din po ba ang mga yun? Joke lang po, Karox. Alam ko naman na pwedeng kasuhan yung ng alarm and scandal. Rodolfo ulit, Madam, madami kasing nabigyan o nakinabang sa mga Duterte na sa pwesto pa ngayon. Yun lang yun, diba? Totoo. Nakapwesto pa, yung iba nga nasa Malacanang. Dised, Xerox, yung bloodbath ni Sayad, naging black bath ang lintik. Yun nga. Puro daldal lang yan, putang inang yan. David Alin Mendoza, dapat lang po yan sa mga mahilig tumambay o uminom sa tabing kalsada. Nagtataka nga po yung pamangking ko na laking Amerika nung umuwi sila ng Pinas. Nagtatanong kung bakit daw maraming tambay sa labas ng mga nakahubad pa ng pang-itaas, diba? Mary Lebron, shout out. F-Jack, shout out. Ang hula ko, mga Tsekwa pa rin ang gagawa ng paraan para manalo ang baliw na yan. Mahirap talunin pag pera ang pinagana. Totoo yun. Joselito Mabait, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Ikat talaga si Rox, patawa ka. Pero ganun pa man, salamat John Vic. Sana yung malalaking pugante ang ipahuli mo, di yung mga nakalantad na hubad na parang pang-itaas at init pa man din ngayon. Ingat sa Rox sa mga kabosing. God bless po. God bless, Rodelia. Edie, shout out. May naamoy akong hindi maganda, Boss Rox, sa Kamote Suprema. Hindi nga naglabas ng TRO, pero bakit humihingi ng paliwanag ang Kamote Suprema? Yun yun nga rin ang ramdam ko. Mukhang hindi gagawa ng tama at malamang ipahihinto yan ng Kamote Suprema. Yan ang kutob ko, Boss Rox, sa utos ng Kamote Suprema. Sana mali tayo, Eddie. Pero bakit pinapakomento, diba? Liwanag yun. Shirley J. Sir, shout out. Bravo DOJ John Vic Rimulya. Sa mga baryo, madalas ganyan. Yan ang gusto ko talagang maalis dyan sa atin. Ang mga nag-iinuman sa labas ng bahay, lalo na tabing daan, at mga nakahubad pa. At yung mga nagkakaryoke sa 10 oras ng gabi, diba? Shirley J. Sir ulit,
Kung gustong mag-inom, pumunta sa restaurant or bar. At kung iinom at lasing uuwi sa bahay, hindi yun naghahamon pa ng away. O, diba? Ted, shout out ha. Pag nagmura si Sarang Baril, parang si Urkulo. Di ba? O, di ba? O. Si Urkulo talagang grabe, no? Chupis na Bunaaw, shout out ha. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Wow, kuyang, ganda ng kulay ng t-shirt mo po. Bagay po sa inyo. Oh, luma na yun. 3J Hope, shout out. Sir Rox, pag si Shiminit na naging presidente, siya lang ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Walang ibang makapagnanakaw. Bibigyan na lang niya ng tingi-tingi ang mga... Ganun ang ginawa nung tatay. Kaya lahat yung mga tahimik eh. O, diba? Bibigyan na lang niya tingi-tingi ang mga DDS. Iba si Sara sa lahat ng kurap. Wala sa kalingkingan si Gloria kay Sara. Si Sara ay may-ari ng kaban ng bayan. Nitingin, walang makakatingin sa kaban kundi siya lang. Yan ang magiging resulta kapag ibinoto niyo siya. Kita mo naman. Putay na. You give me 100 billion at susulubin ko lahat ang problema ng DepEd for 6 years. Putang inang yan. 100 billion. Ito nga lang billion, hindi mo mapaliwaliwanag. Billion pa. Sira ulo yan. Talagang baliw. 3J Shop ulit to. Sir Rox, walang masama sa ordinance ni John Vic pero merong mas matinding dapat ikulong. Alam nating mga standby sa kanto, mga iinuman dyan, mga walang trabaho, siguro, o kaya mga talagang mahilig tumoma. Mas mag-focus siya kila Jinggoy, Villanueva at iba pa. Ano, Sir Rox? Si John Vic for President? Maghulos dili ka, Sir Rox. Abe, kesa naman kay Sayad. Duterte in the making, Duterte in the making yan si John Vic. Patay tayo dyan. Ngayon pa lang, ay yabang na. Siya daw ang aaresto sa Harry Roque sa Australia. Well, walang masama doon. Bakit kaya? Para makapag-usap muna sila at kung anong secret deal ang pwedeng mangyari, patay tayo dyan. Si 3J Shop, lalim din, no? Totoo lang. Parang Tia Deli din, eh. Di ako tiwala dyan kay John Vic. Merong masamang intensyon din yan. Please lang, don't even think of voting for him. Kung ayaw mong manatiling purdoy ang Pinas. Tayo dyan. Maaring hindi siya kasing sama ng gagawin ni Sara kung si Sara ang magiging presidente. Pero si John Vic, hahawakan kanya sa liig, wala kang kalayaan. Itong ordinance na yan, oks yan, pero ang sinabi ko, he has an evil motives behind this ordinance. Kailan pa kaya magiging matalino ang mga tao? Konting pakita ang maganda, kala mo siya na ang dapat maging presidente. Tignan muna natin kung ano ang motibo ng mga ito. Sabi mo biro lang yung God moves in a mysterious way, friend. Nanonood lang si BP Lenny. Pero palagi ko, pagka inano yan, hindi yan makakatanggi kay Lord. Diba? Friend Shervin Sapedaw. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Nagpupugay po at bumabati po ng magandang buhay. Buhay po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Bye, Sir Rox. Talagang walang Diyo at walastik. Ano po? Mukhang kami po talagang rumarampa po ng gusto. Ano po? Bye, Sir Rox. Parang manliligaw lang naman po yan. Medyo palapad ng papel. Patay tayo dyan, Tia Deli. At konting drama-drama po ng konting, siyempre, di ba, Sir Rox? Malay mo, malay nila, malay natin. Hindi ako makatawa sa'yo, nabungi yung pustiso ko. Kami po makalusot. O di ayos, ang buto-buto. Tuloy na tuloy po ang sobrang ligaya, di ba, Sir Rox? Tao-tao tayo. Alam mo po, Sir Rox, sadya pong kaming mga taga Cavite, di po talaga kami nagpapatalo, ano po, ha?
Sa kartada pa lang, mukhang merong kakain po ng alikabok. Yun po kung tama po ang tawad at laman po ng maleta. Nako lalong magkakandaluwa ang mga mata ni Comelec Garcia. Tayo dyan. Salanan po talaga tayo, Sir Rox. Kung ano po itong palabas ng aming si John Lloyd ng Cavite, kasi nakakapagtaka. Bakit ilang taon na pong nakaupo, ngayon lang nakaisip na papogi points po itong si ganito po, Parang may nangangamoy pati, Sir Rox. Ay, nako, Tia Delita, 3J show po pa rin, presko. No? Malapit na po 2028. Kaya kanya-kanya na pong pautot at palabas. Kung gusto po talagang magtihaya po ng bara ito si Mr. Bix at medyo kabahan ng konti yung mga nagpaplanong tumakbo, Sir Bix. Medyo tindi-tindihan mo po ng konti yung mga pasiklab mo po. Huwag po tayong masyadong magpahalata at baka po mabuking po tayo ligwak po ang ending natin. Yan, Mr. Bix, Gandang-gandahan po natin kartada ng baraha at baka tayo po mapusoy ng kalaban, Ano? Kailangan po, Sir Pogi, seryoso po tayo at di po pang ningas kugon lang, Maganda po yung ginagawa mo, Sir Bix. Ba't Bix? Pero mas okay po sana kung mismong sa teritoryo natin, ikaw po ang mag-umpisa. Kasi andyan po sa ating bakuran, ang ubod ng daming puro pasaway at mga sunog baga na nagkalat po sa kalye. Paano po tayo magiging role model kung tayo po mismo sa Cavite number 1 sa pagiging pasaway at mga maangas sa away at laklakan? Alam mo, 3J Shop si Prince Shervin taga Cavite ito Sir Bix, maniniwala lang po talaga ako maniniwala na po talaga ako na ang pugong biyahero meron ng katapat kahit wala pang jackpot. Ang lahat ay approve dahil ikay sikat, Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Friend Dolor Garcia, Eman Escalona, shout out. Amy Bingson, Reynaldo Gonzalez, shout out. Naku, Sir Rox, mas lalong lalakas Sarad yan sa ordinansa na yan ng DILG. Bawal pala nakahubad. Paano yung mahuhubaran sa impeachment? Diba? Bawal, Jojo, shout out. Good PM, tol. Effective yung babala ng DILG kahit dito sa loob ng bilya. Mga bata sa kalye. Lanang mga bata sa kalye. Ganoon. Maril Pabian, shout out na ka. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Maganda nga po itong bagong patakaran para na ding maiwasan mga krimen at maingatan yung mga late umuwi galing sa trabaho. Maiwasan na din yung magumon sa mga bisyo sa napakabatang mga edad. God bless always, sabi niya. 3J show po. Wow! 2 pesos na ba ang pandesal ngayon? Kaunahan! Tagal na! Sa tindahan, bayang presyo na yan. Sarap ng pandesal. Oo. Well, sa pagsisara naging presidente, 20 pesos na isang pandesal. Patay tayo dyan. Hindi, baka piso. Kasi paborito niya rin pandesal Eddie Luna, shout out my friend. Hi, hello Karox. Kumusta ka na dyan? Sana laging nasa mabuti kang kalagayan bawat oras. Okay sana yan, bagong ordinansa ng DILG. Hindi kaya pag-uumpisa lang yan. Yun nga, yan. Yan lang.
okay na okay yan. At sana tuloy-tuloy na yan, hindi pa utot lang. Yang hindi ka for president style lang yan. Tingnan natin kung hanggang saan yan. Pero okay yan. Salamat, Karoks. Di Luna ulit. Mabuti sana kung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yan. Kaso baka ilang linggo lang. Tapos na ang hulihan at labasan na ulit ang matitigas ang ulo. Daming pasaway, lalo na sa mga squatter area. Kasi yan ang inuman na ganyan. Walang dinudulot na maganda sa lipunan. Lalo na mga tambay na nagiinuman. Mabuhay ka, Karoks. Di Luna ulit. Hi, hello, Karoks. Ngayon lang kita nakita na naka-blue t-shirt. Yung nagtatanong na reporter, ang kulit, daming tanong. Ayan, hayaan ninyo munang gawin ang bagong ordinansa ni John Vic kung hanggang saan at kung wala na talaga ang mga pasaway. O, di ba? Totoo. Di Luna ulit, Karoks, si Sayad, kahit hindi iboto yan ng Karoks, si Sayad, kahit hindi iboto ng mga Pilipino, panalo pa rin yan sa 2028. Isang boto lang ni Garcia para kay Sayad, sigurado panalo na yan. Pag si Garcia ang bumoto kay Sayad, yun nga Jan Dimango, shout out. Brother Eli Asisio, shout out. Long time no talk tayo, friend. Pag may time, di ikwentuhan tayo, Ano to? Jan Dimango, shout out. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pa muli. Sana makadalawa ako bukas. Meron akong vlog tungkol kay Pau Chip, Persida Acosta. Para sa aking hipag na ngayon ay nasa ilalim pa ni Satanas. Good night. God bless mga friend. Sana mali tayo. Dahil itong Korte Suprema na to, mahilig tong mambulaga. Baka biglang bulaga. Eto, tiaro sa mukha nyo. Gagalit na sa akin yung aking ang anak ng naglagay sa amin sa pwesto. Puta ragis na yan. Good night. God bless.